Breaking news mga kababayan, nako po. Ito na ang pasabog ng sikat na abogado. Trillanes. Talagang nag-aalburuto na, nagmamadali. Dito, sinupalpal po ni Sara Duterte. Nako mga kababayan, sumabog daw. Di umano, si Sara Duterte. Reklamo laban kay Sara. Lutong lugaw. Nako po mga kababayan. Makinig kayo mga tangalista, bobolista, pinkilista. Mapapahiya kayo dito. Yan kasi ang sabi ng mga komento dito. Nako, mga kababayan ko. Tumindig ang balahibo ko dito. Si Trillanes nadapa. Nadapa daw nung pag-akyat sa hagdanan. Totoo kaya mga kababayan? Panoorin po natin paano nasupalpal ni Sara Duterte si Trillanes. Nangaw-ngaw, nangaw-ngaw. Yan kasi ang sabi ng komento Mangaw-ngaw, consistent, wala namang nangyayari, puro paninira lang. Nako, mga kababayan ko, mag-iiyakan ng mga pinkilista dito. Ito po. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Pwede naman kasuhan ang vice-presidente ng ganun. Ang problema lang kasi, ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Ito nga, attorney, kahapon ay panibagong balita naman o panibagong kaso o isa pa nga nitong grupo ni Antonio Trillanes. Ano ho ba ang nakikita po ninyo dito, attorney? Laban po ito kay Vice President Sara Duterte. Paano niyo po tinitingnan ito nga paghahain nga ng mga kasong plunder at graft laban po sa pangalawang Pangulo? May sapat ho bang ito? Para po sa inyo, legal na batayan? Sa ngayon kasi, I understand, magkakaroon yan ng legal issue at maaaring Korte Suprema ang magde-decide nito. Ang ating vice-presidente, as any vice president, ay impeachable officer. Normally, kapag impeachable officer ka, hindi ka muna pwede hainan ng criminal na kaso or kahit anong kaso dahil ang implication niyan ay may immunity ka. Hindi ka matatanggal unless by impeachment. So kung ang issue o ang pinupuntirya dito sa paghain ng mga kriminal na kaso ay para matanggal siya sa kanyang pwesto o kaya hindi niya magampanan ang kanyang duties bilang vice-presidente, primary dyan ay maging handa para kapag wala ng kapasidad o may incompetence ang Pangulo na madispensahan ang kanyang mga duties and obligations, magampanan ang kanyang duties and obligations, then siya po ang mag-take over. So, ang issue dyan is maaari bang hainan siya kaagad ng criminal na reklamo kung hindi pa siya nai-impeach. Normally yan, kapag nag-succeed ang impeachment, vulnerable na siya dahil tanggal na siya sa pwesto, vulnerable na siya doon sa pag-file ng criminal na kaso. Hindi naman po matatawag, attorney, na may immunity siya, Iba-ibang chow fan walk sarap na mas pinasulit pa.
starts at 99. Ayan, mga kababayan ko. Talagang si Trillanes ay makulit. Anong sinasabi ng mga komento? Nako po. Meron kayong sumusuporta kay Trillanes dito sa komento. I-check nga natin kung ang sasabihin ay mabuhay ka, Trillanes, good job. Wala naman. Wala namang Trillanista dito. Ayun, Asong Julul, sabi ni Randy Edoria. Grabe tong si Trililing. Tignan nyo mga kababayan. Walang naniniwala kay Trillanes. Wala namang Trillinista. Ito, sabi grabe tong si Trillanes. Dapat si Trililing ipasok na yan sa hospital ng mga baliw. Tignan nyo. Wala naman. Pabida-bida na naman yung sundalong kanin. Anong kredibilidad meron siya? Sabi ni Jefferson Salpan, tanga ka, naimbestigahan na yan. Kaya nga lumabas mga inventong pangalan, piatos, mga chichirya, hindi may paliwanag kung paano ginastos ang malaking halaga sa loob ng 11 days. Ayan joker ka talaga, Trililing. Yan, tignan nyo, mga kababayan. Wala namang trillinista dito na suporta kay Trillanes. Ayan di kasi kinuha ng vice ni Tatay Digong kaya naghihiganti. Kita nyo? Si Trillanes pala ay naghihiganti. Diba? Nakita nyo po. Akala ko may susuporta kay Trillanes wala naman. Mga kababayan, 'di ba? Akala ko meron Nasasabihin Trillanes, mabuhay ka. Ipagpatuloy mo 'yan, wala naman. Kung yung taong bayan ay naniniwala kay Trillanes, susuportahan ito. Pero kabaliktaran. Kasi nga itong si Trillanes walang ginawa kundi siraan ng mga Duterte. Yan po ang sabi ng mga komento. Ituloy pa natin ha. Paano po mabuljak itong si Trillanes? Walang nakalagay dahil kailangan yan explicit sa saligang batas. So sa Pangulo, explicit yung kanyang immunity from suit dahil siya ang pinuno. Opo. At ayon nga sa mga nagrereklamo, attorney, yung panibagong kaso ay pagpapalawak lamang na naunang reklamo, hinggil nga daw doon sa confidential funds. So sa pananaw po ninyo, kailan nagiging expansion ng reklamo o kailan ito nagiging ganap na bagong kaso sa ilalim ng ating batas? Well, kung yung dating mga reklamo na inihain sa kanya ay hindi nagresulta ng isang kaso sa harap ng hukuman, maaari naman nilang i-file yan. Ang problema sa kanila ay medyo premature yan. Kung ito ay ukol sa confidential funds, may pending na issue pa sa Commission on Audit. Bukod tanging Commission on Audit ang magsasabi kung ang isang paggagastos ay naaayon sa batas o naaayon sa budgetary item kung saan itinalaga nito. So kung wala pang report o hindi pagganap ang report ng COA, anong pagbabasihan nila ng kanilang reklamo? So muli, mukhang ito po ay isang pasiklab dahil ito nga po ang dahilan kung bakit hindi siya nahahainan pa ng kaso para dyan sa confidential funds. Na ang issue ay nasa COA pa rin at wala pang desisyon ito. Kung walang desisyon ang COA, may presumption of regularity or presumption na ito ay still nararapat. So hanggang magkaroon ng desisyon ang COA, itong mga ganitong klaseng reklamo ay premature. Opo, at kasama nga rin na doon sa mga reklamo, attorney, yung alleged irregularity daw ng 8 billion pesos na laptop procurement ng Department of Education at mga audit disallowances. Sa ganito bang mga issue, sapat na po ba na itong ang findings ng COA para maging basihan ng kasong kriminal? Hindi rin kasi kailangan may finding mismo ang COA na may malice, attended with malice ito. Ang COA nagre-recommend din yan ng pagfa-file ng kaso sa ombudsman kung sa kanilang pagsusuri ay mayroon ngang sinasadya na mali siya sa pag-procure dahil mayroon namang mga instances
na tunay na wala namang malis, ibig sabihin ito lang talaga ang kakayanin, may exigent circumstances o kaya ang kanilang hindi pagsunod doon sa COA rules ay mayroong excuse o legitimate na concern. O, kita nyo, mga kababayan ko. Ano naman ang sinasabi ng mga komento dito? Nako, eto po oh. Ang laki ng problema ng Pilipinas, trilyon ang nawawala. Itong mga kasabwat ni Bangag at Tambaluslos, Sara pa rin ang target. Sunod niyan, yung dati pa ring issue na CF na napakaliit at confidential nga. Subukan kaya nila buksan yung 4 billion na kay Bangag saan ginastos. Ayan mga kababayan ko, mga fake yan. Grabe mga komento. Lalo nakakagalit si Trillanes. Nagtatrabaho ng maayos ang Duterte para sa bayan. Ikaw Trillanes, kainis, concern mo pansariling interes lang. Ayan po ang mga komento. Galit na galit po mga kababayan ko. Walang sumusuporta kay Trillanes. Maaari yan idulog sa hukuman kung sakasakali, ngunit ang pagdetermine ng probable cause mahihirapan kasi kailangan may clear showing na may malis ito para mag-count siya as a criminal case. So minsan talaga ang COA, mayroon silang ganon at malalabas dun sa decision ay isoli ang pera. So kapag ganon, soli ang pera, wala ang finding ng malis, hindi siya mag-proceed to a criminal case. Opo. At yung may allegation din na itong 192, 172 silid-aralan lamang ang naipatayo mula sa target na mahigit 6,000. Sa batas ba, maaari bang tawagin itong criminal liability o kailan po nagiging criminal liability po ito kapag ang isang failure of implementation, itong ang failure of implementation o alleged gross negligence ng isang opisyal? Hindi maaari kasi ang gross negligence, iyan po ay isang administratiba na kaso. Pwede naman kasuhan ang vice presidente ng ganun. Ang problema lang kasi ang paggagawa ng schoolhouses, kung hindi po ako nagkakamali, ay matagal nang sinabi ni VP Inday, hindi po ginagawa ng Department of Education, ginagawa po yan ng DPWH. So kung sila ang kinakasuhan, madidismiss po yan dahil hindi po sila ang tamang akusado sa kaso na ito. Ngayon, sabihin natin na ang DepEd ay ang nagtalaga. Dinedelegate pa rin yan sa DPWH at hindi natuloy o hindi ma-count yung number of school buildings or classrooms na ipagawa. Yung fault, kung hindi nila maituturo sa DPWH, lalong hindi maituturo dun sa mga taong walang control dun sa pagkagawa. So medyo malabo tong kaso na ito. Nako, bagsak pala yung mga issues na mga reklamo na nabanggit ko kanina, attorney, ito ang inireklamo nila. At meron pa, marami-rami po itong mga reklamo kanilang isinampalaban nga sa Vice Presidente. Binanggit din sa reklamo ang umano'y pagtanggap ng pera mula sa mga individual na iniuugnay sa illegal na droga. Ayan, attorney, sa ganito bang sensitibong alegasyon, papaano ho ba yan? Ano bang antas ng ebidensya na kinakailangan upang ito ay seryosohin ng ombudsman? Stop taking meeting notes and let ClickUp. Isipin nyo mga kababayan, itong mga paratang ni Trillanes, si Madriaga, tapos yung mga pera daw na ibinabayad kay Sara Duterte. Saan kayo nakakita ng ganyan, di ba mga kababayan? Kaya nga itong impeachment na ito, wala na naman mga kababayan. Tila ibabasura na naman ito. Pag binasura, wala na. Magantay ulit kayo ng 1 taon. Presidente na si Sara nun. Walang may pakita na ebidensya, pati mga pare na nagpupulburon, lumutang, si Madriaga na nasa kulungan. Ito yung pinagmamalaki ni Trillanes na saksi or witness laban kay Sara Duterte para ma-impeach ito. Pero mga kababayan, walang credibility. Basura na naman ito. Kaya sila tuloy-tuloy po na kumbaga sa ang tawag dito, yung sa Biblia, yung Diablo, ay nagmamadali ng lapain yung mga
lingkod ng Panginoong Diyos para bawiin, para hindi maging mabuti. Parang ganito ang mga ito. Yan po yung mga komento ha. Sabi dito, grabe naman si Trillanes. Itong ginagawa panloloko at paninira lang. O tignan nyo, walang suporta kay kay Trillanes eh. Eh kung may naniniwala dito, panalo itong barangay kagawad sa Caloocan. Pero hindi eh. Hindi nanalo. Walang bumoto dito. Eh sinong maniniwala dito? Eh yung dating presidente, pina-ICC ito. Di ba mga kababayan? O kung umabot kayo sa bidyong ito, i-komento nyo po mga kababayan kung anong masasabi nyo kay Trillanes. Bagsak na bagsak ang kanyang isinusulong na naman na kaso kay Sara. Binasura na naman. Yan yung komento ha. Parang wala. Kasi yung mga congressman, malungkot dito eh. Hindi nila pinapansin yung impeachment ni Sara. Kasi walang panulak. 'Di ba mga kababayan? 'Di ba nung nakaraan 19 Congress bali-balita, kada pirma may pera. Okay, yan po yung mga sinasabi nila ha. Yan po yung mga kumakalat sa social media. Ito po si The Wonders Philippines for transparency, for a better democracy. Mabuhay po. Isang like, isang share, isang subscribe. Masaya na po ako. Salamat po.